Chapter 25. Papasok na si Zarina sa kumpanya nila nang makita niya si Austin sa entrance na tila ba may hinihintay. Pabalik-balik itong naglalakad habang nakabulsa ang mga kamay niya. Hindi niya na lang sana ito papansinin nang makita siya ni Austin at nilapitan. Nagpatuloy sa paglalakad si Zarina habang nakasunod naman si Austin sa kanya. "Can we talk?" ani ni Austin. Blanko lang naman ang mukha ni Zarina. "For what?" "Wala naman na tayong dapat pag-usapan pa." Walang emosyon niyang sagot. "I just want to say sorry. I'm sorry for hurting you." Nilingan ni Zarina si Austin saka siya huminto sa paglalakad. Sa mga nakalipas na buwan mukhang ngayon lang nakaramdam ng konsensya si Austin. Hindi naman na mahalaga kay Zarina kung mag-sorry pa si Austin at magsisi sa ginawa niya. Don't be sorry dahil ang totoo yun ang pinakamaganda mong nagawa. Kung hindi mo ako niloko hindi ko mapapakasalan si Tyrone, hindi ako makakahanap ng taong totoong magiging kakampi ko. Ikaw ang naging daan kung bakit unti-unti akong nagiging masaya ngayon. So, thank you for hurting me, Austin. Seryosong wika ni Zarina. Kung si Austin siguro ang napangasawa niya baka hanggang ngayon kontrolado pa rin siya ng stepmom niya. Tinalikuran na ni Zarina si Austin pero hinawakan siya nito sa kamay kaya muli siyang nilingan ni Zarina. "What? May gusto ka pa bang sabihin?" Kunot noo niyang tanong. Tinitigan ni Austin sa mga mata si Zarina. Gusto niyang makita kung wala na ba talagang pagmamahal si Zarina para sa kanya pero ramdam niya ang pagkirot ng puso niya dahil alam niyang wala na talaga. "Ganon ba kabilis na wala ang pagmamahal mo sa akin dahil kay Tyrone?" Tanong niya. Tinaasan siya ni Zarina ng kilay. Bakit gusto pa niyang malaman yun? Ilang buwan na ang nakalipas. Ano bang nakita niyong dalawa ni Natalie sa lalaki na yun? Tanong pa niya. Bahagya na lang na natawa si Zarina sa kanya. He's gentleman at siya yung tipo ng lalaking hindi kayang manakit ng damdamin ng babae. He's loyal, no? Pagbabawi kaagad ni Zarina sa sinabi niya sa kanya sinalubong ang mga mata ni Austin. He's faithful, pagtatama niya. Hindi matanggap ni Austin na mabilis lang siyang tinalikuran ng dalawang babaeng minahal niya. Akala niya ay matatanggap niya kaagad na hiwalay na sila ni Zarina pero habang tumatagal mas lalo niyang nerealize ang pagkakamaling nagawa niya, unti-unti niyang nerealize na mahal pala niya talaga si Zarina at tawag lang ng laman ang nararamdaman niya para kay Natalie. Inis na sinabunutan ni Austin ang sarili niya nang talikuran na siya ni Zarina. Pakiramdam niya para siyang mababaliw sa bawat oras na lumilipas. Namimiss niya na si Zarina, ang Zarina na nakilala niya pero wala na siyang magawa para mabawi ito dahil bukod sa kasal na siya ramdam niyang nahulog na ang loob ni Zarina para kay Tyrone. Sabay-sabay silang kumain ng umagan, tahimik silang lahat habang busy naman si Zarina at Tyrone na nag-aasikaso sa kambal nila. Pinagmamasdan ni Natalie ang mga kasama niya sa hapagkainan habang si Owen naman hindi na may pinta ang mukha. Si Chairman ang nakaupo sa unahan habang nasa magkabilang gilid niya si Tyrone at Owen. Hindi nililingon ni Zarina si Natalie kahit naramdam niya ang pagtitig nito sa kanya minsan. Hanggat maaari ay iiwas siya sa gulo dahil ayaw niyang gulo ang nakikita ng mga anak niya. "Isabella, honey, kainin lang ang kayang ubusin, okay? Tandaan mo palagi ang binibilin ko sa inyo." Malambing na wika ni Zarina sa anak niya nang mapansin niyang kuha ito ng kuha ng pagkain. "Opo, Mommy, bawal ang magsayang ng pagkain." Masigla naman itong sagot. Napangiti si Tyrone sa lamang ng boses ng anak niya at pagiging masunurin nito kaya nagulo niya ang buhok nito. "Pwede po ba kaming sumama kay Ma'am Myla sa business trip niya?" Pagpapalim ni Riley. Nagkatinginan naman si Zarina at Tyrone. Wala pang nasasabi sa kanila si Melanie na balak pala nitong isama ang kambal sa England. Napapataas naman ang kilay ni Natalie habang nakikinig siya sa usapan ng mag-iina. Gusto niya maging malapit din ang magiging anak niya sa mga magulang ni Owen. "Pag-uusapan muna namin yan ng daddy mo, anak, pwede ba?" Sagot ni Zarina na ikinatango naman ni Riley. Nang matapos si Owen na kumain ay uminom na siya ng tubig. Akma na sana siyang aalis nang magsalita si Chairman. "Asikasuhin niyo na ang mga dapat niyang ayusin para sa kasal niyong dalawa. Huwag mo na hintayin Owen na lumaki pa ang tiyan ni Natalie." Wika nito na ikinairap ni Owen. Bakit kailangan siyang puwersahin na magpakasal sa babaeng hindi niya gusto? Inis niyang tiningnan si Natalie, wala siyang ibang sisisihin sa nangyayari sa kanya kundi si Natalie.
Sigurado siyang sinadya ni Natalie ang lahat, plinano niya ang lahat para mapalapit sa pamilya nila. Kung gusto ni Natalie na mapabilis ang lahat, siya na ang baalang mag-asikaso. Siguro naman ayaw niyang ikasal na parang butit ang tiyan niya. I'm sure, she wants to be the most beautiful for that day. Walang gana at blankong sagot ni Owen saka siya umalis. Napaisip naman si Natalie, tama si Owen. Gusto niya sexy at maganda lang siya kapag nagsuot siya ng wedding gown. Tahimik lang naman si Zarina at Tyrone. Alam kong hindi maganda ang relasyon yung magkapatid pero habang nandito kayo sa loob ng pamamahay ko ayaw ko ng gulo. Ayusin niyo kung anong alitan yung dalawa. Ayaw kong makita ng mga apo ko ang pag-aaway niyo dahil hindi niyo talaga magugustuhan ang gagawin ko oras na may ginawa kayo sa loob ng bahay ko na hindi ko gusto. Dagdag pa ni Chairman. Tiningnan ni Natalie si Zarina pero nananatili ang atensyon ni Zarina sa mga anak niya. Nang matapos silang kumain ay naghiwa-hiwalay na sila. Pinapasok na muna ni Zarina ang mga anak niya sa kwarto nila at doon na lang hintayin ang Ma'am Myla nila. Gustong-gustong alagaan ni Melanie ang mga apo niya kaya araw-araw niyang sinusundo ang mga ito para ipasyal. Minsan naman ay binibisita niya lang ang mga ito at doon na rin naglalaro sa mansion. Habang hinihintay ni Zarina si Tyrone ay nakaupo siya sa sofa. Nang marinig niya ang ingay ni Owen at Natalie ay napatingin siya sa mga ito. Bakit ayaw mo akong isabay? Nahihiya ka bang may makakita sa ating dalawa na magkasama? Ang aga-aga pa ay nagbubunganga na kaagad si Natalie. Oo, ano pa ba sa tingin mo? Maging proud na ikakasal ako sa'yo. Masyado ka nang nagiging desperada, Natalie. You are willing to do everything para lang makuha mo ang gusto mo. Hindi mo pa ako asawa, this is your first day here to but look at you, mala-armalite na ang bibig. Maingay pa naman ang pinakaayaw ko at kung hindi mo nabago ang ugali mong yan, kung puro pagbubunganga mo ang maririnig ko araw-araw. Wala na akong pakialam kung itakwil ako ni Chairman kung hindi kita pakakasalan. Leave me alone, please. Maayos na pakikipag-usap ni Owen kahit nabakas na ang inis at galit sa boses niya. Pagkatapos nun ay tinalikuran na ni Owen si Natalie. Tiningnan ni Natalie si Zarina na hindi naman nakatingin sa kanya. Masaya ka na niyan. Ano bang pinakain mo sa mga Fuentes? Tandang pananong panipik. Bilang niya kay Zarina na nananahimik. Nilingan ni Zarina si Natalie sa kanya ito tinaasan ng kilay. Baliw ka ba? Nananahimik ako dito, hindi mo rin ako nakitang ngumiti o tumawa tapos sasabihin mong masaya ako dahil sa narinig ko. Ikaw ba? Masaya ka ba at kontento na isinisiksik ang sarili sa taong hindi ka naman gusto? Huwag mo akong sisihin kung hindi ka masaya. Huwag mo akong idamay sa mga desisyon mo sa buhay. Sagot ni Zarina. Magsasalita pa sana si Natalie nang maunahan siya ni Tyrone na pababa na ng hagdan. Kung ipagpapatuloy mo ang ganyan mong pag-uugali hindi magdadalawang isip si Chaiman na ibalik ka sa bahay niyo. Pinagsabihan na tayo kanina tapos ganyan ang gagawin mo. Kung sisisihin mo ang asawa ko sa lahat ng mga nangyayari sa iyo, ako mismo ang magtatapon ng mga gamit mo sa labas. Hindi ako mahilig pumutol sa mga babae pero kung asawa ko ang guguluhin mo, hindi lang ako mananahimik. Ani ni Tyrone. Tila nahiya naman si Natalie kay Tyrone kaya tahimik siyang tumalikod. She still likes Tyrone at kung ang tanging paraan para mapalapit siya kay Tyrone ay magpakasal kay Owen, titiisin niya yon. Nagbabakasakali pa rin siya na maaakit niya si Tyrone at masisira niya ang pamilya nito. Ayaw niyang makitang masaya si Zarina sa piling ng lalaking gusto niya. Are you okay? Tanong ni Tyrone nang makalapit na siya kay Zarina. I'm fine, sagot ni Zarina. Nagiging madali ang lahat kay Zarina dahil kay Tyrone, dahil alam niyang may kakampi siya. Ramdam niyang nakakapagpahinga ang puso niya dahil sa pagmamahal ni Tyrone. Nararamdaman niya naman na sinsero at seryoso talaga si Tyrone sa kanya pero nahihiya pa rin siyang aminin dito ang nararamdaman niya. Sabay na silang dalawa na umalis habang si Natalie ay mag-isang sumakay ng sasakyan niya dahil ayaw siyang isabay ni Owen. Nang makarating si Zarina sa kumpanya ay didiretso na sana siya sa department nila nang makasalubong niya ang kanyang ama. Hindi niya na lang sana ito bibigyan ng atensyon nang harangin ito ang dadaanan niya. Can we talk? Anas ng kanyang ama. Sinalubong ni Zarina ang mga mata ng kanyang ama. Masaya siyang maayos na ang kalagayan nito pero hanggang ngayon masama pa rin ang loob niya dahil hindi siya magawang paniwalaan.
Wala na po tayong dapat pag-usapan. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Desisyon yung hindi na ako paniwalaan kaya para saan pa para mag-usap tayo. I'm sorry po but I have to go. Marami pa akong kailangang gawin. Excuse me, aniya saka siya bahagyang yumuko para magbigay galang pa rin at umalis na. Sinundan na lang ni Mateo ng tingin ng anak niya. Napabuntong hininga siya, alam niyang malaki na ang galit sa kanya ng anak niya dahil marami na siyang nagawa rito. Isang linggo na rin ang nakalipas simula nang itigil niyang inumin ang mga gamot na binibigay ni Natalia sa kanya. Hindi pa niya masasabi kung tama ba ang sinabi ni Zarina na pinapalitan ni Natalia ang mga gamot niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong okay ang kalusugan niya. Nakausap mo ang anak mo. Mabilis na napalingon si Mateo kay Natalia. Pakiramdam niya palaging nakamasid si Natalia sa bawat kilos niya. Hindi, she's mad at me. Sagot ni Mateo saka siya umalis. Napangisi naman si Natalia dahil nagtagumpay siya na mapalayo lalo ang loob ng mag-ama sa isa't isa. Sa tingin mo ba talaga ay matatalo mo ako? Kung ang ama mo nga hindi mo makuha sa akin, paano pa ang kumpanya at iba niyo pang ari-arian? Hanggat nasa akin ang simpatsya ng daddy mo, hindi mo makukuha sa akin ang kumpanya. Oras na makuha ko pa ang loob ng daddy mo at lumalim ang galit niya sa'yo, wala akong aitit-aire kahit isa sa mga pinaghirapan ng mami mo. Mahinang yuzel ni Natalia sa sarili niya. Masaya siyang nagtungo sa office niya dahil nararamdaman niya nang malapit niya nang makamit ang tagumpay. Nang makatanggap ng tawag si Zarina galing kay Chief Romero ay lumabas muna siya at naghanap ng lugar na walang makakarinig sa kanya. Hello, Chief, sagot niya rito. Mahina lang din ang boses niya kahit na walang tao sa pwesto niya. Kumusta? May usad na ba sa kaso ni Mommy? Tanong niya kaagad. Nakakapagsalita na si Mila pero dahil putol ang dila niya hindi namin siya maintindihan. Naigagalaw niya na ang kamay niya kaya pinasulat na lang namin sa kanya kung anong nangyari sa kanya. Base sa kwento niya, si Natalia ang may kagagawan kung bakit bigla siyang nawala. Sinubukan ni Natalia na patayin si Mila para patahimikin. Ang dashcam ng sasakyan niyo noon, hawak ni Natalia pero nakuha yun ni Mila. Nang makidnap si Mila itinago niya kaagad ang hawak niyang USB sa isa raw luma ng couch. Pagkwekwento ni Chief Romero, natuwa naman si Zarina dahil ito na ang pagkakataon niya para mapatunayan na hindi lang imagination ang nakita niya. May problema lang tayo. Dagdag ni Chief Romero dahilan para mawala ang ngiti sa labi ni Zarina. Hindi na alam ni Mila kung saan siya idinala, hindi niya na matindaan yung lugar basta ang alam niya sa isang abandonadong warehouse. Maraming taon na ang lumipas, Zarina. Hindi natin sigurado kung abandoned warehouse pa rin ba kung saan siya dinala at kung sakali mang mahanap natin ang warehouse na yun, hindi natin alam kung gagana pa ba ang USB. Ani pa ni Chief Romero. Palihim na lang na napabuntong hininga si Zarina. Akala niya ay ito na ang pagkakataon niya para isiwalat ang mga krimen ng stepmom niya pero hindi pa rin pala. May pag-asa pa ba talagang maipakulong niya ang stepmom niya? Sigurado siya sa nakita niya kahit na hilong-hilo pa siya dahil sa pagkakataob ng sasakyan nila nang ma-accident sila ng kanyang ina. Gagawin ko ang makakaya ko para mahanap ang warehouse na sinasabi ni Mila pero ayaw kung umasa ka dahil posibleng napatayuan na ng bagong building ang lugar o posibleng sira na ang USB. Napatango na lang si Zarina kahit na hindi yun nakikita ni Chief Romero. Salamat sa update Chief. Balitaan niyo na lang ako kapag may nalaman pa kayo. Mag-iingat ka rin dahil alam kong may tauhan din si Tita Natalia sa loob ng station mo. Anas niya, huwag kang mag-alala. Nag-iingat ako sa lahat ng kilos ko. Sagot naman ni Chief. Ibababa na sana ni Zarina ang tawag nang may maalala siya. Hindi ba pwedeng kasuhan si Tita Natalia dahil sa ginawa niya kay Yaya Mila? Tanong niya, kung hindi man niya maipakulong ang stepmom niya sa pagpatay sa kanyang ina baka sakaling maipakulong niya ito sa pagtangkang pagpatay sa dati nilang katulong. Hindi pa natin magagawa yun lalo na kung walang magpapatunay na si Natalia nga ang nagtangka kay Mila. Mag-iimbestiga pa rin ako pero hindi ko sigurado kung kailan niyo makukuha ang hustisya. Naiintindihan ko Chief. Salamat. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay ibinaba na ni Zarina ang tawag. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Umaasa siyang mahahanap pa nila ang USB dahil yun lang ang pag-asa niya para malaman ang totoo.
Pagbalik ni Zarina sa department nila ay nakita niya ang secretary ng kanyang ama na naghihintay sa kanya. Diretsyong naupo si Zarina sa swivel chair niya nang hindi na tinitingnan ng secretary ng kanyang ama. Ma'am Zarina, ipinapatawag po kayo ng inyong ama. Gusto niya sanang pag-usapan niyo ang tungkol sa magiging posisyon niyo sa kumpanya. Hilaw lang namang tumawa si Zarina. Sabihin mo kay Mr. Germanes kung gusto niyang ibigay sa akin ang posisyon, gawin niya nang hindi na ako kinakailangang kausapin. If he thinks I deserve it, then ibigay niya sa akin, at kung hindi, kahit huwag na. Sabihin mo, wala akong balak kausapin siya, at kung bawiin niya ang desisyon niya at ibigay sa iba ang posisyon, okay lang sa akin. Prangka niya ng saad. Napapakamot na lang sa batok ang secretary ni Mateo. Wala siyang nagawa kundi ang umalis at sabihin kay Mateo ang sinabi ni Zarina. Napabuntong hininga na lang si Mateo. Ramdam niya talagang galit sa kanya ang anak niya. Alam niyang kasalanan niya naman. Ibinigay muna kay Zarina ang posisyon ng director nang hindi man lang ako kinakausap. Hindi na ba mahalaga ang opinion ko? As I know my daughter, Natalie. Marinig ko man o hindi ang opinion mo, I will still give that position to my daughter. Huwag mong questionan ang mga desisyon ko dahil alam ko kung anong makakabuti sa kumpanyang to. Kahit alam kong hindi pa karapat-dapat si Natalie bilang CEO, ibinigay ko yun sa kanya dahil nakiusap ka at bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya. Ngayong ang anak ko naman ang bibigyan ko ng posisyon sa kumpanya, bakit kailangan pa ng opinion mo? I trust Zarina, so whether you like it or not, siya ang nararapat na maging director. Now, leave. Maautoridad niyang saad. Natikom naman ang bibig ni Natalia. Nabibigla na siya sa pagbabago ni Mateo. Kung dati ay nagagawa pa niya itong kontrolin, ngayon naman ay nahihirapan na siya. Inis na lumabas ng office si Natalia habang napabuntong hininga naman si Mateo. Simula ngayon ay mag-iimbestiga siya ng palihim tungkol kay Natalia. Kahit na nahihirapan pa rin siyang paniwalaan ang anak niya, gusto niya namang malaman ang totoo. Kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang totoong nag-aalala at nagmamahal sa kanya. He wants to know the truth at maparusahan ang may sala. Inis na itinapon ni Owen ang mga papeles na nasa lamesa niya, sa kanya sinabunutan ang sarili niya. Hindi niya magawang mag-focus sa ginagawa niya dahil hindi mawala sa isip niya ang magiging kasal nila ni Natalie. Hindi niya maiwasang hindi mainggit kay Tyrone dahil kahit na ikinasal lang ito dahil sa business na gawa niyang mahalin si Zarina. Paano niya namang magagawang mahalin si Natalie kung sa pilitan lang siyang pakasalan ito? Naupo na siya sa swivel chair niya, sa kanya mariing ipinikit ang mga mata niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga para pakalmayan ang sarili niya. Nang may kumatok sa pintuan niya ay hindi siya sumagot dito dahil pakiramdam niya pagod na pagod siya, kahit ang sumagot ay hindi niya magawa. Nagpatuloy ang katok kaya iminulat niya ang mga mata niya. Come in, anes niya rito. Pumasok naman ang isang empleyado nila. Sir, kailangan niyo raw po pumunta sa kumpanya ng mga Jimenez. Wika nito. Napairap na lang si Owen dahil wala na siyang ganang bumalik sa kumpanya na yun. Sabihin mo kay chairman wala na akong balak na bumalik pa doon. Utusan niya na lang ang iba na ipagpatuloy ang project. Walang gana niyang saad. Pero kanina pa po kayo hinihintay ni Ma'am Zarina Jimenez. Kunot noong tiningnan ni Owen ang babaeng nasa harapan niya. Bakit si Zarina ang naghihintay sa kanya gayong si Natalie ang kasama niya sa project? Si Ma'am Zarina na po ang bagong director ng kumpanya at simula po ngayon siya ang magiging business partner niyo. Dagdag ng babae dahil pansin niya ang pagkalito sa mukha ni Owen. Napataas ang kilay ni Owen. Hindi na ba si Natalie ang makakasama ko? Naguguluhan pa rin niyang tanong. Hindi ko po alam ang dahilan sir kung bakit si Ma'am Zarina na po ang makakasama niyo ngayon para tapusin ang project. Si chairman na lang po siguro ang tanungin niyo o si Ma'am Zarina po. Sagot ng babae, saka ito nagpaalam na umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Owen, kapag nanatiling si Natalie ang makakasama niya para tapusin ang project, hindi siya sigurado kung magkakaroon ba siya ng tahimik at payapang araw. Hindi pa man niya nakakasama ng matagal si Natalie pero kilala niya na itong mabunganga. Ayaw na ayaw pa naman niya ng maingay. Tumayo na siya at kinuha ang bag niya, saka siya umalis para magtungo sa kumpanya ng Jimenez. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin siya sa kanya, hinanap kaagad ang office ni Zarina. Nadiyan ba si Zarina?
Tanong niya kaagad sa babaeng nasa front desk bago ang office ni Zarina. Yes sir, kanina pa po niya kayo hinihintay. Sagot naman nito. Siya ang bagong secretary ni Zarina. Pumasok na kaagad si Owen sa loob ng office ni Zarina. Naabutan niya naman itong abala na nakaharap sa laptop niya. Nang maramdaman ni Zarina si Owen ay tumayo na siya saka siya naupo sa sofa para magkaharap lang sila ni Owen. Sa akin na ibinigay ni Daddy ang project kaya simula ngayon ako na ang makakasama mo hanggang matapos ang project. Simulan na natin, diretsyong wika ni Zarina nang hindi tinitingnan si Tyrone. What about Natalie? Tanong pa niya kaya tiningnan siya ni Zarina. Kung siya pa rin ang gusto mong makasama, pwede ko naman pakiusapan si Daddy na ibalik sa kanya ang project. No, it's not like that. Mabilis na sagot ni Owen. Kung ganun simulan na nating pag-usapan ang mga gagawin natin. Aniya pero hindi pa rin tumigil sa pagtatanong si Owen. Hindi ba magagalit si Tyrone kapag nalaman niyang araw-akaw tayong magkasama? Blankong tiningnan ni Zarina si Owen. Bakit ba hindi makapag-focus si Owen sa dapat nilang gagawin ngayon? Wala namang dahilan para magselos siya at hindi ko siya bibigyan ng dahilan para pagselosan ka. Trabaho lang Owen, seryoso niyang sagot na ikinatahimik ni Owen. Napatangu-tangu na lang siya. What a lucky jerk, mahina niyang saad pero narinig naman ni Zarina yon. Hindi niya nalang pinansin si Owen at sinimulan niya nang sabihin ang mga gagawin pa nila. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang biglang pumasok si Natalie na nanggagalaiti sa galit. Hindi dahil mas pinapaboran ka ni Daddy ngayon aagawin mo na sa akin ang mga project ko. Ano na naman bang ginawa mo at sinabi kay Daddy para sa'yo ibigay ang project na to? Ha! Halos mabasag ang boses ni Natalie sa sobrang lakas ng boses niya. Akmasanang lalapitan ni Natalie si Zarina nang pigilan siya ni Owen at hinayla ito palabas ng office ni Zarina. Ano ba Owen, let me go. Kakausapin ko lang ang babaeng yan. Patuloy niyang sigaw. Napapailing na lang si Zarina. Hindi niya inagaw ang project ni Natalie, nakiusap sa kanya ang kanyang ama na siya na ang magpatuloy dahil hanggang ngayon wala pa ring nagagawa si Natalie. Bitiwan mo ako Owen, bakit ba siya ang kinakampihan mo, ha? Tandang padamdam. Ano bang meron ang babaeng yun para siya ang kampihan yung lahat? Tandang padamdam. Aray, bahagyang itinulak ni Owen si Natalie nang bitiwan niya ito. Kailangan mo pa bang tanungin kung anong pinagkaiba niyong dalawa? Hindi marunong gumawa ng eksena si Zarina, hindi siya sigaw ng sigaw at marunong siyang tumanggap ng pagkatalo habang ikaw, walang ginawa kundi idaan sa dahas at galit ang lahat. Panenermo ni Owen sa kanya. Nakagat naman ni Natalie ang mga ngipin niya. Alam niyang mahaba ang pasensya ni Zarina habang siya nagagalit kaagad. Iniwas ni Natalie ang paningin niya. Paano mapapalapit ang loob ni Owen sa kanya kung si Zarina lang ang nakikita nito? Gusto ko lang ipaalala sa'yo, kasal na si Zarina at may mga anak na sila ni Tyrone. Tinaasan ni Owen ng kilay si Natalie. Ayusin mo ang ugali mo dahil kapag naubos na ang pasensya ko sa'yo baka mapatulan na kita. May diing wika ni Owen sa kanya iniwan si Natalie at muling pumasok sa office ni Zarina. Inilok niya na ang pintuan para hindi na makapasok si Natalie. Inis na napasipa si Natalie dahil palaging si Zarina na lang ang kinakampihan ni Owen. Palihim na nakipagkita si Natalia kay Officer Fernando dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin si Zarina. Nagsisimula ng matakot si Natalia na matalo siya ni Zarina lalo na at nahihirapan na siyang kontrolin si Mateo. Pakiramdam niya ay itinatapon na ni Mateo ang mga gamot na ibinibigay niya kaya kailangan niyang makasiguro na hindi masisira ni Zarina ang mga pinaghirapan niya. Hanggang ngayon ba wala pa rin kayong ginagawa? Bakit buhay pa rin siya hanggang ngayon? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Natalia nang dumating si Officer Fernando. Pasensya na ma'am pero hindi ganon kadali ang ipinapagawa nyo. Bahay at trabaho lang ang pinupuntahan ng stepdaughter nyo. Lahat ng mga nadadaanan niya ay puno ng CCTV. Hindi rin namin pwedeng pasukin ang mansion ng mga Fuentes dahil maraming security ang nakakalat sa labas at loob ng mansion. May mga inuutusan akong mga tao na gawin ang trabaho pero natatakot silang kalabanan ang mga Fuentes. Sagot ni Officer Fernando. Lalong nanlisik ang mga mata ni Natalia dahil sa galit. Takot ka rin ba sa mga Fuentes? Nakataas ang kilay na tanong ni Natalia. Hindi naman nakasagot kaagad si Officer Fernando kaya sa tindi ng galit ni Natalia ay nasample niya ito.
Baka nakakalimutan mong ako ang bumubuhay sa pamilya mo. Alam mo na kulang ang sahod mo para makabili ka ng malaking bahay at sasakyan. Sinasahuran kita, walang labis walang kulang kaya gawin mo ng maayos ang mga ipinapagawa ko sa'yo. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho mo sumunod ka sa akin. Alam mong kaya lang kitang palitan, Officer Fernando at iPad ka. Pananakot ni Natalia. Napalunok naman si Officer Fernando dahil sa takot. Gusto ko lang din sabihin na ang dating katulong ng mga Jimenez na si Mila ay buhay pa. Pag-aamin nito na lalong ikinakulo ng dugo ni Natalia. What did you say? Tila ba ayaw pang maniwala ni Natalia dahil 5 taon na ang nakalipas. Bakit ngayon lang ito lumabas? Minsan naming nasundan si Miss Jimenez at doon namin nalaman na ang pinuntahan niya ay ang dati nilang katulong na ipinatamba na natin noon. Hindi ko alam kung paano siya nabuhay at kung bakit ngayon lang ito lumitaw. Then do something. Alam mo na palang buhay pa siya bakit hindi mo pa pinatay? Wala akong pakialam kung madamay na ang buong pamilya niya, kasalanan niya naman yun. Kill her. Hindi siya pwedeng magsalita. Hindi pwedeng malaman ni Zarina at Mateo ang nangyari sa aksidente. Lalong na-stress si Natalia sa nalaman niya. Hindi siya makapapayag na masisira ang mga plano niya. Marami na siyang ginawa para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Ayaw niya nang bumalik sa dati niyang buhay. Binalikan namin ang bahay nila pero wala na sila doon. Ipinagtanong namin kung saan sila posibleng lumipat pero walang nakakaalam. Sa tingin ko ay inilipat na sila ni Zarina para protektahan. Ginagawa naman namin ang makakaya namin para hanapin sila. Sinabi ko lang sa'yo to para maging aware ka lang din. Damn it! Inis na nagulo ni Natalia ang buhok niya. Lalong lumalalim ang galit niya kay Zarina. Hindi niya akalain na sa sobrang tahimik ni Zarina marami na pala itong ginagawa para pabagsakin siya. Kulang pa ba ang ibinibigay ko sa'yo? Dadagdagan ko just kill that woman as soon as possible. Isama mo na rin si Zarina. Walang pwedeng sum-iron ang mga plano ko at walang pwedeng magpapabagsak sa akin. Sa galit niya ay lumalabas na ang malalaking litid sa leeg niya. What? Ano pang hinihintay mo? Move! Utos ni Natalia. Umalis naman na si Officer Fernando habang si Natalia ay hinihilot ang sentido. Ano pa bang kailangan kong gawin sa inyong mag-ama? Talagang sinasagad niyo ang pasensya ko. Ngayon pasensyahan tayo kung magpapalam kayo ng maaga sa mundo. May diin niyang saad. Humugot siya ng malalim na buntong hininga para pakalmayan ang sarili niya dahil ramdam niya ang pagtaas ng dugo sa ulo niya. Samantala naman, nang makasakay si Zarina sa sasakyan ay binigyan siya kaagad ni Tyrone ng iced coffee. Thank you, nakangiting wika ni Zarina. She loves coffee so much at natutuwa siya na alam ni Tyrone kahit ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. How's your day? Tanong ni Tyrone. Inalala naman ni Zarina kung anong nangyari sa araw niya. Okay naman, tolerable pa naman. Aniya saka siya tumawa. Napangiti na lang si Tyrone dahil nahahawa siya sa mixing pagtawa ni Zarina. Si Owen ang palagi kong makakasama dahil sa akin ibinigay ni Daddy ang project dapat ni Natalie. I hope you're okay with that. Nilingon ni Tyrone si Zarina. Malaki naman ang tiwala niya rito. Don't worry about me, siguro naman ay hindi mo ako lalakoan kahit na hindi mo pa inaamin sa akin ang nararamdaman mo. Mabilis na napalingon si Zarina kay Tyrone. Nagpipigil naman ng tawa si Tyrone dahil nakikita niya sa gilid ng mga mata niya ang gulat sa mukha ni Zarina habang nakaawang ang mga labi nito. Namula ang mga pisngi ni Zarina pero hindi yun nakikita ni Tyrone dahil nakatutok ang paningin nito sa daan. I already have kids at kahit na ikinasal lang tayo dahil sa kasunduan hindi ko gagawing lokohin ka. Hindi dahil yun ang gusto mong gawin ko kundi dahil yun ang gusto ko. May respeto pa rin naman ako sa sarili ko. Kasal tayo at ayaw kong magkaroon ng kabit baka yun pa ang maging dahilan para lumayo ang loob ng mga anak ko sa akin at sayo sila sumama. Aniya na ikinakilig naman ni Tyrone dahil alam niyang kahit lapitin ng mga lalaki si Zarina hindi nito magagawang manloko. Siya nga pala, sino yung babaeng kasama mo kanina? She's happy with you. Pag-iiba ni Zarina ng usapan. Inalala naman ni Tyrone kung sino bang babae ang nakasama niya kanina. Tuldok, si Ryan ba? Tanong niya dahil si Ryan lang naman ang nakasama niya kanina. I don't know, basta yung mahaba and wavy ang buhok, matangkad at maputi. Pagde-describe ni Zarina.
It's Ryan, nagpunta ka ba sa kumpanya kanina? Bakit hindi mo ako pinuntahan? Napairap naman si Zarina. Paano kita malalapitan kung nakafocus ang atensyon mo sa kanya? I tried calling you many times kahit nung pumasok na kayo sa elevator pero hindi mo ako nilingon. Tumingin pa nga sa akin yung Ryan. Aniya, naalala ni Tyrone na mabilis na isinarado ni Ryan ang elevator kanina pero hindi niya narinig ang tawag ni Zarina. Napapailing na lang si Tyrone sa ginawa ni Ryan. She's just a business partner, nothing serious. Ikaw lang mahal ko Zarina, kahit ilang babae pa ang iharap mo sa akin ikaw lang ang titingnan ko. I don't care about them dahil mas gusto kong makuha ang pagmamahal mo. Nilingon ni Tyrone si Zarina pero mabilis na umiwas ng tingin si Zarina. Namumula na naman ang mga pisngi nito dahil sa kilig. Wait, don't tell me you're jealous. Masayang tanong ni Tyrone. Of course not. Mabilis na pagtanggi ni Zarina na bahagyang ikinatawa ni Tyrone. Gusto tuloy pisilin ni Tyrone ang mga pisngi ni Zarina pero hindi niya magawa dahil nasa biyahe pa sila. Wala naman akong pakialam kahit anong gawin mo. Do what you want, dagdag pa ni Zarina. Really? Ang sabi sa akin ni Ashley hindi ka mapakali noong nakaraang gabi habang naghihintay ka sa sofa dahil hindi pa rin ako nakakauwi. Patuloy na pang-aasar ni Tyrone. Lalong nang init ang mga pisngi ni Zarina dahil sa hiya. Hindi mahina niyang sagot. Hinawakan ni Tyrone ang isang kamay ni Zarina kaya napatingin si Zarina doon. Napapalunok na lang siya. Ramdam niya na naman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. You're the one I love Zarina kaya kahit na-clingy si Ryan alam ko ang boundary ko. Malambing niyang wika. Pigil naman ang ngiti ni Zarina. Ayaw niyang makita ni Tyrone na natutuwa siya. Napapangiti na lang si Tyrone para sa kanya ang cute ni Zarina na magselos. Hindi niya naman ito minamadali na mahalin din siya. Nagtungo si Zarina sa bahay ng kanyang ama para kunin ang mga gamit na naiwan niya at ang iba pang mga gamit ng kanyang ina. Wala na siyang plano na bumalik pa sa bahay, hindi na rin siya magsasayang ng oras para ipaglaban ang karapatan niya sa bahay. Minsan naging masaya ang bahay na yun pero yun din ang dahilan ng takot at lungkot ni Zarina dahil simula nang dumating ang mag-ina sa buhay nila at muntik mawala sa sarili si Zarina ito ang nagsilbing kulungan niya. Hi Yaya Beth, kumusta po? Anas niya sa katulong nila nang salubungin siya nito. Ayos lang ako iha, ikaw kumusta ka na? Kumusta ang mga anak mo? Hindi ka naman ba nahihirapan na mag-adjust sa bago mong buhay? Ngumiti si Zarina saka siya umiling. Mas maayos na po ang buhay ko ngayon Yaya kaya huwag ka nang mag-alala sa akin. Nagpunta lang ako dito para kunin ko ang mga gamit ko. Ayaw ko nang bumalik dito kahit na marami kaming masasayang alaala ni Mommy at noong kompleto pa ang pamilya namin pero mas nangingibabaw na po yung takot. Naiintindihan naman ni Beth dahil sa loob ng 5 taon, sa tuwing nakakagawa si Zarina ng hindi gusto ni Natalia ay ikinukulong siya nito sa attic. Masaya ako na mas okay ka na ngayon at kasama na ang mga anak mo. Mag-iingat kayo palagi. Ito nga pala yung susi ng storage room. Dun ko itinago ang mga gamit ng mommy mo. Gusto ng tita Natalia mo na isunog ko na ang mga yun pero itinago ko sa storage room nang hindi niya alam dahil baka may mga mahahalagang gamit pa doon ang mommy mo na gusto mong kunin at itago. Salamat Yaya, kinuha na ni Zarina ang susi ng storage room saka siya nagtungo sa likod ng bahay nila dahil nandun ang storage room nila. Gusto niyang tingnan muna ang mga gamit ng mommy niya bago niya kunin ang sa kanya. Pagbukas niya ng pintuan ay sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at amoy ng natambak na mga papel. Isinindi niya na ang ilaw at inilibot ang paningin sa buong kwarto. May mga papeles pa na nakatambak at ibang gamit ng kanyang ina. Binuksan niya ang closet ng kanyang ina, akala niya ay itinapon na ito pero dito pala inilagay ng katulong nila. Nasa loob pa rin ng closet ang ibang damit ng kanyang ina. Inamoy niya ang mga ito at hindi niya maiwasan na hindi mangulila sa kanyang ina. It's been 5 years pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari sa kanila para bang sumasariwa yung sakit. Tiningnan niya ang iba pang gamit ng kanyang ina. Nang makita niya ang kwintas at bracelet nito ay kinuha niya na at inilagay sa bag niya. Puro bags, heels at damit ang laman ng storage room. Ayaw naman ng gamitin ni Zarina dahil baka araw-araw niyang maalala ang kanyang ina. Nagtagal siya ng halos 1 oras sa loob ng storage room.
Tiningnan niya na rin ang mga papeles na naiwan pa ng kanyang ina pero wala naman siyang makuha na mahahalaga dun. Minsan pa niyang binuklat ang closet ng kanyang ina para dun ilagay ang ibang gamit. Nang may baba niya ang curtain ay napansin niyang iba ang tunog ng sahig ng closet. Muli niya itong kinatok at para bang may secret passage ito. Kinatok niya ang ibang parte at matigas ito. Hinanap ni Zarina ang posibleng bukasan ng secret passage. Hindi mo mahahanap kaagad dahil akalain mong wala talagang laman ito. Hinawi ni Zarina ang mga damit ng kanyang ina para makita niya ng malinaw ang closet. Kinatok niya ang bawat sulok nito hanggang sa may makita siyang maliit na tila pin. Hinayla niya ito at kusa nang umangat ang isang dingding ng closet. Mabilis niya itong binuksan. Napakunot na lang siya ng noo nang makita niyang puro papeles ang nakatago. Bakit dito pa itatago ni Mommy ang mga papeles na to? Mahina niyang usual. Isa-isa niyang inalis ang mga papeles at lahat ng yun ay record lang sales nila at mga report. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagbubuklat sa mga papeles ay nakakita siya ng brown envelope. Kinuha niya na ito at binuksan saka binasa ang nilalaman ng dokumento. Nanlaki na lang ang mga mata niya at napalunok nang mabasa niya ang content ng documents. Kinusot-kusot niya ang mga mata niya at muling binasa ang dokumento dahil baka namamalikmato lang siya pero nakailang ulit na siya nang basa iisa pa rin ang nababasa niyang nilalaman ng dokumento. Mabilis niyang inilagay sa bag niya ang brown envelope saka siya lumabas ng storage room. Mabilis ang bawat hakbang niya. Nang makita siya ni Yaya Beth ay tatawagan sana siya pero hindi na nagawang tawagin ni Yaya Beth dahil nagmamadali siyang umalis. Dumiretsyong umalis si Zarina, dumiretso na rin siya sa mansion para dun basahin ang kabuuan ng mga papeles. Hindi siya pwedeng maabutan ng stepmom niya. Nang makapasok siya sa kwarto nila ay inilock niya ito at naupo sa kama. Binasa niya lahat ng mga papeles na laman ng envelope. Nag-uumapo ang saya sa puso niya, gusto niyang sumigaw sa saya pero ayaw niyang mabulabog ang mansion. Ibig sabihin hindi hawak ni Daddy o ni Tita Natalia ang dokumento na nagpapatunay na sa akin ipinangalan ni Mommy ang mga shares na hawak niya. Ang buong akala ko ay hawak nila ito. Wika niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang dokumento na matagal niya nang hinahanap. Mabuti na lamang at hindi ito nasira lalo na at taon na ang lumipas simula nang itago ito. Niyakap ni Zarina ang envelope dahil sa saya. Mapapatunayan niya nang siya ang may malaking share sa kumpanya nila at sa Fuentes Corporation. Pwede niya nang mapaalis sa kumpanya ang stepmom niya pero mabilis ding nawala ang ngiti sa labi niya nang maalala niyang may ibinigay ang kanyang ama kay Natalia na shares. Ang mahalaga, ako ang may mas karapatan sa kumpanya. Hindi na nila makukuha sa akin ang kumpanya na yun, aniya saka siya tipid ng ngumiti. Nang may kumatok sa pintuan niya ay mabilis niyang itinago ang envelope sa kanya binuksan ang pintuan.